kapatid, ay dadako na tayo sa ating message, and this is the last part ng ating series about the life that is worth living. So this year, ang ating pong tema is Living Worthy of the Gospel. Kaya sinimulan po natin ang taon sa mensahe about sa buhay na meron po tayo ngayon, which is a life worth living in Christ. So samahan niyo po ako muli in the book of Philippians chapter 1, verses 20 to 22 and verse 29 to 30. So, verses 20 to 22 and verses 29 to 30. So, ito po yung ating passage. Philippians 1. So, muli po, tayo po sandaling magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. From verse 20, as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now, as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me, yet which I shall choose I cannot tell. Verse 29, for it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake, engaged in the same conflict that you saw I had, and now hear that I still have. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, muli po, marami pong salamat sa umagang ito na kami po'y muli pong makakarinig ng inyong pong mensahe. Tunay po na ang layunin po ninyo sa aming pong pakikinig ay upang mas maging kahugis kami o kawangis ng aming pong Panginoong Jesus. At ito po ang mangyari, Panginoon, sa amin, O Diyos. Kung ano pong nais po ninyo at inyong pong kalooban. Kaya patuloy kaming maging mapagpahinuhod sa katotohanan at ang tagapaghatid ng inyong pong salita ay itago niyo po lamang sa likod ng inyong pong kabanalan. At ikaw po maitaas ko, Panginoon, sa paghahatid ng inyong pong salita. Tanging salita niyo po ang siyang umalingaw-ngaw sa amin pong pagtitipon ngayong pong umaga. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So tayo po ay makakaupo na muli. And ang tema natin po is the life that is worth living po. So mismong buhay natin ang ating topic, ano po, bilang isang Kristiyano. So madali hong magsabi na tayo ho ay Kristiyano. On the surface level na may mga tao nagsasabi na ako na may ligtas sa biyaya. Kasi nabasa natin sa Bible, di ba? So, we are saved by grace through faith, Ephesians 2:8. So, madaling magpatotoo na tayo ligtas, pero when it comes to our practical aspect, kapag pinag-uusapan na yung realidad ng pagiging isang Kristiyano, ay talagang marami ho ang magsasabing, nako pastor, talagang we're struggling. Di ba? So, nag-i-struggle po tayo. Walang magaling sa atin. Kahit tayo ay experienced na sa maraming pagsubok sa buhay bilang isang tao, pero pagdating sa pagiging isang Kristiyano, wala hong magaling. Tayo lamang ay umaasa sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen. Ano po? Kaya ito yung ating purpose sa message po natin, na ang buhay natin ay maging presentable sa harapan ng ating Panginoon. So, presentable sa kanyang purpose, kung ano po ang layunin niya sa atin, kaya niya tayo binuhay muli mula sa pagiging hiwalay sa Kanya. So we know that we were dead in our trespasses and sins, and now tayo po ay made alive. Sabi po dun sa Ephesians, we were made alive together with Christ. And that is by grace. Kaya laging biyaya ng Panginoon na taglay po natin ngayon ang buhay kay Kristo. Di ba? And according to the standard. So, ayon din po sa pamantayan ng Diyos. Hindi yung pamantayan ng mundo. Okay? Kasi ang nakalulungkot po, may mga Kristiyano na nagsasabing sila'y Kristiyano, pero ang pamumuhay nila ay sinusunod nila doon sa pamantayan ng mundo. Pamantayan ng mga hindi Kristiyano, pamantayan ng mga kaibigan na hindi nakakilala sa Panginoon, pamantayan ng komunidad. So, hindi po. Kundi tayo po ay sumusunod sa pamantayan
ng Panginoon. So doon po natin inaayon ang ating po mga buhay. So bilang recap po mga kapatid, so we have the first 3 points. Ano po? So that is a life that honors Christ. So ang una po nating punto is ang buhay na dapat nating ipamuhay ngayon o taglay natin ay buhay na nagbibigay karangalan kay Kristo at hindi sa atin. Kung karangalan man para sa atin at tayo ho ay kinikilala ng mga tao, i-ascribe ho natin na ito ay dahil kay Kristo. Because I am now in Christ. Si Kristo na ngayon ang nabubuhay sa akin, hindi na ako. Kasi kung tayo pa rin ang nabubuhay sa ating sarili, ay nakalulungkot ho na hindi po ito honorable sa Diyos. Sapagkat alam natin that by nature, tayo po ay mga makasalanan. So wala po tayong may co-contribute na mabuti at katanggap-tanggap sa Panginoon kundi kasalanan. But by the grace of God, so kung napapansin mo ng mga tao sa atin, napupunan ng mga tao sa atin, na ba, ay kagaling mo ba? Ay ang laki na ng iyong pinagbago. Diba? So ang laki na ng pinagbago mo. Dati ganito ka, ngayon ito ka na. So it's by grace. Ano po? Ito po ay biyaya ng Panginoon. At dahil si Kristo ay nasa akin. Okay? So yun yung laging maging sagot natin. Ano po? Pagka may mga taong nakakapunan ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Kasi ho, ako po ay may Panginoon sa buhay. So, paano ba magkaroon ng Panginoon sa buhay? So, gospel. Diba? Sa pamamagitan ng pakikinig natin ng mabuting balita, malalaman natin paano tayo magkaroon ng Panginoon. So, hindi lang natin kilala ang Panginoon na kung paano kilalanin ng isang hindi mananampalataya, kundi personal natin siyang kilala. Ano po? So, that is a life that honors Christ. So, what are you dying for and living for should honor Christ. So, yung hinahabol-habol nating mga priority sa buhay, sana ito ay magbigay ng karangalan kay Kristo. Kung ito man ay isang pangarap, nawa itong pangarap na ito ay naka-align pa rin doon sa ating minimithi bilang isang Kristiyano at ito ay mabigyan natin ng kaluguran at karangalan si Kristo. Amen? Hindi lang ho tayo naghahabol sa mundo o sa ating sarili, kundi ang Panginoong Hesus po ang pinaka-mithiin po natin sa buhay na ito. So, dahil yan, sabi dito, we should die to sin. Kailangan nating alisin ang kasalanan, itigil ang kasalanan, bagamat nagkakasala pa rin, pero bilang Kristiyano, itigil. Sabi dito, at ituring nating patay sa ating mga buhay ang kasalanan. At mabuhay tayo, living to righteousness. Mabuhay tayo ng matuwid. So, kung ano ang matuwid sa Panginoon, kung ano ang matuwid ayon sa kanyang salita, ito yung ating pinupursue, mga kapatid. Ikalawa po is a life that presents Christ. So, pinipresenta natin, ipinapakita natin mismo ang Panginoon. Kaya sabi dito is living by faith sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi ho tayo katulad ng iba na ang kanilang pinagtitiwalaan ay ang kanilang mga sarili o kung sino mang tao sa balat ng lupa, kundi si Kristo. At dahil dyan, ipinakikita natin ang kanyang halimbawa. Kung paano sumunod siya sa kanyang ama bilang tao, ganito rin ang makikita ho sa atin bilang kanyang tagasunod. So, bukod ho diyan, tayo po ay mabuhay ng may kababaang loob. So, humility. So, we know that in Philippians, binanggit po ng ating pinaka-halimbawa sa pagpapakababa ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At kadalisayan. Mabuhay tayo ng dalisay, with a clean, sabi nga, clear conscience. Diba? So, sa Panginoon, hindi ho tayo nagtatangi ng mga bagay-bagay at ng kung sino mang gusto nating dalhan ng salita ng kaligtasan, kundi kung ano po ang puso ng Panginoon sa kanyang pagparito sa mundo, ito rin ang puso natin sa pag-abot natin sa mga tao. Kahit man para sa atin, itong taong ito kasi ay may tuturing nating kaaway, kumbaga, mortal na kaaway. Pero how much more ho tayong kaaway sa harapan ng Diyos?
Pero sa kanyang kabutihang loob, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. So that is the love of God. Okay? Kaya, a life that presents Christ. May pakita natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. May pakita natin si Kristo sa ating kaisipan, sa ating mga prioridad, sa ating pananalita, sa ating kilos. Saklaw ho nito ang ating buong pagkatao, mga kapatid. And this is the life that is, sabi nga, worth living. And last Sunday po, ang ating pong tinalakay is a life that labors for Christ. So, hindi ho tayo Kristiyanong tinawag at iniligtas upang wala tayong gawin, kundi tayo ho ay magpakasipag, alang-alang sa Panginoon. So, this is a life that labors for Christ, the life that is worth living. And kaya sabi po ni Apostle Paul ho sa verse 22, it means fruitful labor for me if I am to live in the flesh. Kung sa pahintulot pa rin ng Diyos, ako'y mabuhay pa rin sa kabila ng aking kasalukuyang kalagayan kasi ho, si Apostol Pablo ho ay nasa piitan nung panahong ito. So, ang sabi niya, that means fruitful labor for me. Hindi pa tapos ang aking misyon. Hindi pa tapos ang pakay ng Diyos sa akin dito sa lupa. And sabi niya, fruitful labor. And that fruitful labor is operated by God. Kaya sabi po doon sa Philippians 2:13, it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. So, hindi tayo kumikilos ng ganang atin o independently, but because God is at work in us. So, ang Diyos po ang nasa likod po natin. And it is ordained by God. We are the workmanship of God created in Christ Jesus for good works. Ephesians 2:10. So, tayo po ay nilikha para sa mabubuting gawa. Hindi po tayo nilikha para walang gawin. Sana ho, gawa at hindi ngawa ang ating ginagawa sa Panginoon. Mas marami pa ang ngawa kaysa sa gawa. Hindi na nga nadalo, hindi na nga nanalangin, ngawa pa ng ngawa. Diba? So, malungkot na katotohanan yan sa isang Kristiyano. Tinawag niya ang kanyang sariling anak ng Diyos, pero mas marami pa ang lumalabas sa kanyang bibig na ngawa o complaint sa Diyos. Reklamo laban sa Panginoon kumpara sa kanyang obligasyon bilang anak ng Diyos o responsibilidad. Ano po? And it is a fruitful labor empowered by the Holy Spirit. So, magagawa po natin because nasa atin ang Santong Espiritu. And we have the fruit, sabi dito, which is attitudinal, and that is the fruit of the Spirit. Okay? May bunga ng Espiritu. Isa sa mga patunay na ang Santong Espiritu ho ay nasa atin. And then the action fruit. So, yung ating pagpapabanal, sanctification, at yung ating paghahandog sa Diyos, monetary or with our lips, yung ating pagsamba, yung ating pananalangin. So that could, sabi nga, it could be also an action fruit. And first fruit, new converts. Mga nakakilala sa Diyos sa pamamagitan mo. Dahil nakapag-share ka sa taong ito, nakakilala sa Diyos. So ito yung tinatawag nating fruitful labor. Hindi lang basta masipag tayo na tao, kundi tayo ho ay masipag para sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya sabi ng 1 Corinthians 15, ano po? Be steadfast and immovable, and always abounding in the work of the Lord. So, maliwanag po, in-specify po doon po sa talata na mas maging masigasig tayo, na mas maging committed po tayo sa gawain ng Panginoon. Ano po? So, hindi naman ibig sabihin, huwag na tayo magtrabaho. Ano ho? Siyempre, kailangan po natin. Pero kapag trabaho na lang tayo forever at hindi ho natin pina-prioritize po ang work of the Lord, yan. Doon na po tayo magkakaproblema. Ano po? So, we have to set our priorities right. Kailangan ang Diyos ang nasa taas. Ang ministry ho mas na tinitingnan po natin. Ang mas focus po natin. Okay, as we recall, in a Christian perspective, the life that is worth living is far different from what the unbelievers look at it.
So, for them, life is worth living is like going to somewhere else, sabi nga, na masasabi nilang mahirap marating. So, for example, yung tinatawag nating mga 7 summits. Yan. So, it's some kind of, sabi nga, achievement doon sa, let's say, sa isang mountaineer na nakarating ng 7 pinakamatataas na bundok sa buong mundo. Yan. Nakarating na siya sa pinakamataas na bundok in Asia. So, ano bang pinakamataas na bundok sa Asia? Di Mount Everest. O, doon sa Africa, Mount Kilimanjaro. Okay? So, ano pa? So, maraming bundok na kung saan ay minimithi niyang marating. At kapag nandun na siya sa tuktok, dala niya ang kanyang bandila, itutusok niya doon sa bundok, sa summit. 'Di ba? So, yun po yung klase ng pride or ng kumbaga value na meron pong isang tao. 'Di ba? Sabi dito is life that is worth living is far different kung paano tingnan ng isang Kristiyano kumpara sa kung paano tingnan ng isang hindi mananampalataya. So the scripture taught us that this life is evidenced with what we call good works. Kaya kumusta ho nakaraang linggo natin? Tayo ba ay naging productive sa mabubuting gawa? Tayo ba ay naging productive sa magandang testimony, mga kapatid? O medyo scarce pa rin? Medyo tigang or dry ang ating nakaraang linggo. Have you presented before God a life that pursues personal holiness? So, naipresenta na ba natin sa Panginoon ang buhay na nagsusumikap o nagpupunyagi sa pagpapabanal? Upholds praise. Talagang siya'y nabubuhay sa pagpupuri and endeavors to bring people to Christ. So, siya'y nagsusumikap ding dalhin ang mga tao sa Panginoon. This is the life worth living. Mga kapatid, hindi po ang buhay na pinakamimithi natin is kagaya ng mga narating na ng mga unbelievers. Diba? So marami silang nakuha na kung ano-ano sa bundong ito. Kasikatan, kayamanan, diba? Kayabangan, di po ba? Impluwensya, etc., etc. Marami na silang nakuha. Pero hindi nila mababago ang kanilang sarili. Patuloy pa rin lumalangoy sa kumunoy ng kasalanan. At ang kailangan pa rin nila ay kaligtasan. So this is a life that is worth living. Pursuing personal holiness, upholding praise, and endeavoring yourself to bring people to Christ. And now, we move to our final heading that describes the Christian life, a life that suffers for Christ. So this is some kind of antithetical. Pag sinabi po natin antithetical is kabaliktaran sa kung paano po natin i-define bilang isang tao ang buhay that is worth living. Because para sa tao, a life that is worth living is walang problema. Di ba? Walang kabalisahan. Worry-free. Stress-free. Kagaya ng mga pagkain na ngayon, ano po? Pagka may nakikita tayo mga label na pinalaki sa isang stress-free environment. Sa langit pinalaki. Made from heaven. Di ba? So pinalaki daw sa isang stress-free environment. Talagang hinog na hinog sa alaga. Itong mga, let's say, poultry, ano po, yung mga produktong galing sa poultry. Okay? Samantalang tayong mga kumakain or mga kumakain, so we live in a stressful environment. Ano ho? So walang araw na hindi nakaka-stress. Walang araw na hindi tayo sinusubok. Walang araw na hindi tayo nababalisa at nag-aalala, ano kaya bukas? Ano kaya sa makalawa? Di ba?
Bagamat lagi po tayong umaasa sa Panginoon, lagi tayong nananalangin sa Panginoon, Lord, sana po ay gumaan. Ano ho? Totoo po yan. Ang kagaanan po ay sa Panginoon. Pero hindi ho natin mababago kung ano po ang plano ng Panginoon sa atin. Ano po? So, a life that suffers for Christ. So, it sounds antithetical because a prosperous Christian life is a life that suffers for Christ. Unlike sa prosperity na dinidefine ng isang unbeliever, di ba? So, material ang pinag-uusapan. Basta't ikaw ay, ang iyong bulsa ay punong-puno, o ang iyong bank account ay halos wala nang nasa limit na. Di ba? So, hindi po yan ang prosperous life na sinasabi po dito, but this is a prosperous life that suffers for Christ. So, nagtitiis para sa Panginoon. Tingnan po natin muli ang sinabi ni Apostle Paul sa text in verse 29. For it has been granted to you. So, it has been granted to you. Maliwanag. Ano po? So, hindi po ito lamang isang pangyayari, kundi ito ho ay merong granting na nangyari. Okay? Kasi ho, ang tinutukoy po dito is mga Kristiyano, mga ligtas. So, hindi po ito general, mga kapatid, or applies, kumbaga, sa lahat ng tao. Kasi ang sabi dito, for it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. So, the context here is about the gospel, mabuting balita. Ipinagkatiwala sa inyo ang mabuting balita, kayo ay representante ng Panginoong Hesus para maging tagapaghatid ng mabuting balita, hindi lamang para manalig sa Kanya, kundi magtiis din alang-alang sa Kanya. Kaya kung nasa atin po ang gospel, kung nasa puso natin ang mabuting balita, kung alam natin ang mabuting balita, kung sinishare po natin ang mabuting balita, then kasama po tayo sa talatang ito. It has been granted to us that for the sake of Christ, you should not only believe in Him. Hindi lang tayo naniniwala o nananalig o nagtitiwala sa Kanya. Kundi, sabi dito, suffer. But also, suffer for His sake. Tayo ho ay nagtitiis alang-alang sa Kanya. Kaya ang Kristiyanong pamumuhay na sinasabing life that is worth living here is a life, sabi nga, that suffers for Christ o suffering for Christ para sa Panginoon. Okay? So, maaaring iniisip natin, bilang isang Kristiyano, nag-expect tayo ng mas maraming mabubuting bagay na dadating. Kung tinanggap na natin si Kristo, ang expectation natin ay wala nang masamang darating sa atin. Wala nang pangit na mangyayari sa atin. Di ba? Pero, ang sinasabi ho ditong mabubuti is spiritual. First, we are filled and blessed with every spiritual blessing. Okay? But to be a Christian in this sin-darkened world is another thing to be grasped. Because kung babalik po tayo sa mga ninuno natin, sila'y nabuhay din sa may mabibigat na pagsubok. They lived, sabi nga, sa buhay na hindi madali. Pero, umalis sila sa kanilang buhay, they departed from their earthly lives with perseverance, joy. So, yung realization nila na talagang ang pinakamagandang buhay na meron sila ay ang buhay kay Kristo. So, ang halimbawa natin dyan is no other than Apostle Paul himself. Before he died, 2 Timothy, di ba? Ano po sabi niya? I have finished the race. I have fought the good fight. I have kept the faith. So, hindi niya nagawa yun kundi dahil sa biyaya ng Panginoong Hesus at kung para kanino ang kanyang buhay.
Siya ay nagtiis ng maraming taon bilang isang ebanghelista. Mababasa po natin yan sa Corinto, di ba? 2 Corinthians. Yung mga pinagdaanan ni Apostle Paul, kung ilang tao ang nag-persecute sa kanya, kung ilang beses siyang nakulong, So lahat ng yan ay bahagi ng kanyang buhay bilang isang lingkod ng Panginoon. So they departed from their earthly lives with the lesson of perseverance and joy in Christ. And the reason is that they learned how to deal with sufferings. So, hindi ho tayo sasangguni sa kung sino-sino hong nagsasabing, ay magaling yan, espesyalista yan sa mga taong nababalisa. Espesyalista yan sa mga taong depressed. Okay? So wala ho tayong pinakamagaling na stress reliever kundi ang Biblia. At ang Panginoon, na siyang nagbigay nito sa atin. So hindi ho ang stress reliever ay kung ano yung mga nakikita natin sa commercial na pag ininom mo daw ay mawawalan yung stress. Di ba? Pero ito po ang sinasabi. So, they learned how to deal with sufferings and there's no such Christian who does not suffer as a Christian. Sadyang ang pagiging isang Kristiyano'y susubukan o susubukin sa kanyang pagiging Kristiyano. Kaya mga kapatid, huwag lang basta ho tayo nagsasabing Kristiyano tayo. Maging handa tayo sa pagsubok sa pagiging Kristiyano. So God purposed it for our good. Romans 8:28. Amen? So mga pagsubok sa buhay natin ay para sa ating ikabubuti kung Kristiyano. Ano po? To those who love God, sabi po doon, He works all things for our good. Siya ho ang nasa likod. Okay? So we have 5 principles about sufferings in Christ as a characteristic of life that is worth living. So, meron po tayong 5 subpoint dyan, mga kapatid. First, we have, sufferings may be a form of God's discipline. So, ang unang katotohanan, bakit meron pong troubles or trials po sa atin, it may be a form of God's discipline. At kanino ba nangyayari po ang pagtutuwid ng Panginoon? Ang disiplina ng Panginoon. So, tingnan natin in Hebrews chapter 12. From verse 5, sabi dyan, Hebrews chapter 12, verse 5, And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? So, sa pagtitiis natin, sabi dito, it is for our discipline. And God is the one who disciplines. So, it's a matter of having a relationship between God and us. Kaya, ang comforting part po dito, mga kapatid, doon sa ating sufferings, talagang ako ay tinuturuan ng aking Ama. Itinutuwid ako ng aking Ama na mapagmahal, na siyang umampun sa akin. Romans chapter 8. Thereby we call Him Abba Father. And the Spirit testifies with our spirit that we are children of God. And if we are children, then heirs of God and fellow heirs with Christ. Di po ba? And bilang tayo po ay fellow heirs with Christ, so tayo po ay nagtitiis din na kasama ng Panginoon. Kaya it's a real thing. Ano po? Talagang realidad po ang pagtitiis sa buhay po natin. At sinasabi po dito na ang pagtitiis po natin ay tanda ng pagtutuwid ng Panginoon sa atin. Kung may pagkakasala ho tayo nagawa, it could be, sabi nga, maaaring ito ho ay pagtutuwid sa atin. Okay?
So what good in this part is that our sufferings in Christ is God's reminder of His love and care as our good Father. Kaya pag may pagsubok, ang alalahanin ho natin ay ang ating Ama, Panginoon. Kung ano pong nais yung ituro sa akin, kaya itong pagsubok na ito ay nangyayari sa akin. Ang kalooban mo ang masunod. Hindi yung, Panginoon, bakit po? So yung nagtatanong ng bakit ay medyo kailangan nating i-assess ng mabuti. Ano? Kailangan natin i-assess ng mabuti ang ating pagkakilala sa Diyos. Okay? Like Job. Maalala po natin, as our example, si Job. So bakit ipinahintulot ng Panginoon na si Job ay dumanas ng mabibigat na pagsubok, bagamat siya ay isang, sabi doon, righteous man. Namubuhay siya ng matuwid. Doesn't mean na hindi siya nagkakasala, pero siya ay sumusunod sa Panginoon to see and to know that the Lord whom He served, sabi nga, is God, that is sovereign God. Ano po? Na walang pwedeng bumago sa Kanya sa kung ano ang mas nakikita niyang tama para sa Kanyang buhay. Kundi ang pinakatumpak para sa Kanya ay kung ano ang nais ng Panginoon sa Kanya. So, ganun din po sa atin. Kagaya din po tayo ni Job, dumanas siya ng pagsubok, in the end, napagtanto niya ang Diyos kung sino siya. Ganun din po ang layunin ng Panginoon sa atin. Nais din po tayong turuan ng Panginoon kung sino siya at makilala natin kung sino siya. Amen? So that is, first, number 1, it may be a form of God's discipline to know Him more, to learn, sabi nga, of His love, of His discipline, bilang siya'y ating Ama. Okay? Next, sufferings may be our tool for an effective discipleship. So, ang pagsubok o pagtitiis natin ay gagamitin din ng Panginoon sa hinaharap. Kapag natutunan natin, nalampasan natin, it may be our tool for an effective discipleship. In 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4, so ito pong ating mababasa. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction. Take note. Wala hong comfort kung walang affliction. Kung walang pagsubok, hindi natin makikilala ang Diyos bilang God of all comfort. Yeah, sabi dun sa Psalm, mababasa mo natin, is ang Diyos natin bilang shepherd. Di ba sa 23? Teka, balikan ko lang po yun. Mabilis lang. In Psalm 23, ano po sabi dito? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ang iyong rod and staff, yung tungkod at yung rod, ano po? So magkaiba yon. Yung isa ay para i-guide yung sheep doon sa tamang daan. 'Di ba? Yung isa naman, pagka matigas ang ulo ng sheep, so siya yung pinampapalo para bumalik doon sa tamang daan. So ito yung comfort na sinasabi. The God of all comfort, who comforts us in all our affliction. So, pwede yung afflictions na meron tayo is dahil lumilihis tayo doon sa dapat nating tahakin. Kaya yung rod, sabi nga, medyo masakit yan pag hinampaso sa atin para bumalik tayo doon sa tamang daanan. Di ba? So, comforts us in all our afflictions so that we may be able to comfort. So, hindi lang po para sa atin, hindi lang para tayo matuto, kundi maging daan po itong ating trial na ito para mabigyan din natin or ma-comfort din natin ang mga iba. Ano po? To comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Di ba? Kaya sabi dyan, it may be our tool for ever effective discipleship. So especially sa ating kapatid sa Panginoon. Pinagdadaanan niya yun, napagdaanan na natin. So pwede nating i-share yun. Di ba? Pwede nating i-encourage yung ating kapatid para siya'y magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos.
Alam mo ba kapatid, yan ay pinagdaanan ko din. At ito ang tinuro ng Panginoon sa akin. Kaya sinasabi ko sa iyo, di ba? Yan po ang sinasabi dito mga kapatid. So there will be no comfort if there's no affliction, and through sufferings we learn that God will use us for a greater purpose of helping other believers to face their sufferings accordingly. So hindi lang tayo comforted ng Diyos. Magiging comforter din tayo bilang instrumento ng Diyos doon sa mga taong nangangailangan. Di ba? Para sila'y magpatuloy at manag-uli sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya walang tapon. Talagang lahat ng nangyayari po sa atin ay may kabuluhan. Kahit man ito ay masama or pangit sa ating paningin. Pero hindi natin abot kung ano ang kaisipan ng Diyos, kung bakit niya pinapahintulot ito sa atin. Baka may ma-encounter tayong tao na yung kanyang pinagdadaanan ay napagdaanan na natin. Di ba? So yun po yung sinasabi dyan. So it could or it may be our tool for effective discipleship. So discipleship is sa church. Ano po? Kapwa natin mananampalataya. At maaaring gamitin din po ito dun sa mga unbelievers para may entrada ho ang mabuting balita, the gospel. Amen? Mga kapatid. Next, sufferings help us to shift our desires from earthly to heavenly. Kaya ang tanong, ano ang ating desire ngayong umagang ito? Is that heavenly or earthly? Kumbaga, ang punot dulo ho dito is yung ating relasyon sa Panginoon. Di ba? At ang pinag-uusapan dyan is, kung tayo ho ay tunay na nakakilala sa Panginoon, then our desires will also be changed. Kagaya po na sinabi in 2 Corinthians 5, all things passed away and all things have become new. So you have new desires. You have the new delight. At ang minimiti natin, tinaasam-asam po natin ay ang mga bagay na makalangit at may pangwalang hanggang halaga, mga kapatid. So yan yung ating exhortation ng Friday sa cottage. Colossians 3. So let us seek things which are above where Christ is. So ano yung sinisik natin ngayon sa buhay? Ito ba'y si Kristo? Ha? And then set your minds on things which are above and not on the earth. So ano ang preoccupation ng ating isip? Makalangit o makalupa? Di ba? So ito po makikita natin mga kapatid. So it helps us to shift our desires from earthly to heavenly. Romans 8:18, nasabi po ni Apostle Paul, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. So dalawa po mapansin natin doon. So the sufferings of this present time and the glory that is not worth comparing to the sufferings. Okay? So hindi natin may kukumpara ang kaluwalhatian na naghihintay po sa mga taong nagtitiis sa kasalukuyan. Kaya maging magalak tayo, mga kapatid. Sabi po ng James, ano po? Let us count all joy, brethren, when you fall into various trials. So, various, in other words, is multifaceted, iba-ibang mukha, iba-ibang klase ng pagsubok. And also in 2 Corinthians 4:17, for this light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. So, alos magkapareho sila. Ano po, ng Romans 8. As we look not to the things that are seen, but to the things that are
unseen. Sapagkat ang tinitingnan natin is ang mga bagay na hindi nakikita. For the things that are seen are transient, but the things that are seen or unseen are eternal. So, ang mga bagay na nakikita ay temporal. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So again, it helps us to shift our desires. So anong desire natin ngayong umagang ito? Kung yan ay earthly desire, so humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo ang aking pagnanasa. Baka ang pagnanasa kong ito ay lalong magpalayo sa akin sa iyong presensya. Okay? Baka ang pagnanasa kong ito ay dahilan para lumayo ako sa gawain. So that is number 3. And then letter D, sufferings enable us to make a personal display of Jesus' life. So in 2 Corinthians din po, makikita natin from verse 8, chapter 4, verse 8. So ito po yung ating makikita. Sabi dyan, we are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not driven to despair, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed, always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. So, personal display of the life of Jesus. Kaya sabi ni Paul dun sa Philippians, yung ating pong talata is engaged in the same conflict. Verse 30, right? Ito ho yung particular na pagsubok na meron po ang mga Kristiyano. Hindi ho yung pagsubok natin is personal, financial, but primarily po, yung sinasabi ho ditong suffering is more on spiritual, yung ating paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi dyan is, verse 30, engaged in the same conflict that you saw I had, and now hear that I still have. Diba? So talagang mabigat ang paglilingkod na ito. Siya'y nabilanggo dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Much better. Sabi nga ng 1 Peter, kaysa mabilanggo ka dahil sa estafa. Sabi nga ay yung isang artista no na nabalitaan po natin na komedyante. Yan. So, laban lang para di ka mabilang go, go, go. Sabi nga nung isang comment. Ano po? Talagang kahit nandun na sa brink of imprisonment, ay talagang nandun pa rin yung image na bilang isang komedyante. Ano po? So, ang reaction ng tao, tawa lang. So, hindi sympathy. Diba? So, personal display of Jesus' life. So, we are afflicted in every way but not crushed. Sabi po ng 2 Corinthians, binasa na po natin to. Perplexed but not driven to despair. Persecuted but not forsaken. Struck down but not destroyed. Ano po? So, parang ang kawayan. Yung illustration natin laging kawayan. Ano po? Pag may bagyo, humihiga lang siya. Pero pag wala na yung bagyo, tumatayo uli siya. So, ganun po ang Kristiyano, hindi siya tuluyang nabubuwal. Hindi siya tuluyang napuputol. Dahil nakahugpong tayo sa Panginoong Hesus. Buhay. Okay? Always carrying in the body the death of Jesus so that the life of Jesus. So, dinadala natin sa ating buhay ang kamatayan ni Kristo. So, yung buhay natin, di ba? Bilang pruweba ng kamatayan ng Panginoon at ang result po niyan is ang buhay ng Panginoon ay makita rin sa atin in our bodies. Okay? Kaya
It enables us to make a personal display of the life of Jesus. So same actually doon sa ating first point. Ano po? Honors Christ. Conformity to the image of Christ. Larawan ng ating Panginoong Jesus. Yan ang purpose ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya mga kapatid, muli po tayong binabalaan ng salita ng Panginoon na tayo ho ay tinawag hindi para lamang umupo. At tayo ho ay kumbaga maging display lang ho sa loob ng church. But i-display ho natin si Kristo. Huwag lang tayong maging dekorasyon para masabing, ang ganda ng church na ito, ang daming magaganda. Ang daming magagandang lalaki. Yun yung ating criteria para masabing, ito ay church na good example kasi very organized. Maganda ang kanilang programs. So hindi po yun. But since ang Panginoong Hesus po ang siyang ulo, yan po ang church na tunay. Okay? So that is number 4. It enables us to make a personal display of Jesus. Larawan ni Kristo. Hindi natin ang makita. And number 5, sufferings are purposed for the Lord's delight and dignity. So para sa delight ng Panginoon, katuwaan ng Panginoon, and honor ng Panginoon. Yan po ang dahilan ng pagsubok sa atin. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. In this you rejoice, although now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, So, yung pananampalataya, hindi lang yan basta sinasabi. Yan ay tested through trials. Para huyang elemento, para ma-purify, lumabas yung pinaka-elemento. Wala siyang halo. Wala siyang impurities. Okay? Yun po yung sinabi dyan. And more precious than gold that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So ito yung text na nagsasabing in the far future, or in the future. So ano ba ang purpose ng Diyos? Kaya niya tayo pinararanas sa iba't ibang pagsubok. Upang, sabi dyan, it may be found to result in praise. So ito yung intention ng Diyos. Upang magbalik ito sa Kanya ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal sa Kanyang muling pagparito. Kaya nga yung tinatawag nating Hall of Fame. Diba? Doon sa Hebrews 11. Paano sila nabuhay? May pinatay sa tabak, may nilagari ng pahati, may pinakain sa leyon. Diba? So nakaranas po ng pinaka-brutal at pinaka-karumal-dumal na pamamaraan ng kamatayan. Pero nabuhay sila sa pananampalataya. Because they knew na ang layunin ng Diyos ay para mabigyan ng karangalan ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid,
Buhay pa tayo sa mga oras na ito, biyaya po ng Panginoon. But at the same time, ang sandaling ito ay sandaling nais din po ng Diyos para maunawaan natin ang tunay na dahilan kung bakit po tayo dumadaan sa mga pagsubok. So ano po sabi ng talata? It may be found to result in praise. Not to curse God, not to curse Jesus. To blame Him. But to praise Him. Kaya yung Salmo, Psalms, makita natin. Kahit nandun na sila sa pinaka mababang level ng kanilang buhay dahil sa pagsubok, nagsimula pa rin ang kanilang pagpupuri or ang kanilang awit sa pagpupuri sa Diyos. At tinapos din nila ang awit sa pagpupuri sa Diyos. Ito ang maging buhay natin, mga kapatid. Na tayo nagtitiis para sa Panginoon. Hindi nagtitiis para matuto at maging experience tayong tao. At marami hong taong, sabi nga, mag-follow sa atin. Uy, paano mo nalampasan yan? Ganito, ganyan. Hindi po. Si Kristo ho ang ating bigyan ng karangalan. Kung tayo ho ay nakalampas sa mga pagsubok. At kung tayo man ay patuloy na dumadaan sa mga pagsubok, kalooban po ng Panginoon, in the end, siya pa rin ang mabigyan natin ng karangalan. Kaya this life worth living is a life that suffers for Christ. Are you suffering right now and willing to suffer still for Christ? Patuloy tayong mabuhay, nagtitiis man, ang mahalaga sa Panginoon pa rin tayo. Kaysa nagtitiis ho tayo dahil lumayo tayo sa Panginoon. Mas pinili natin ang mundo. Mas pinili natin ang mga taong walang relasyon sa Panginoon. Mas pinili natin ang salapi. Mas pinili natin ang propesyon kaysa kay Kristo. Mga kapatid, hindi natin madidefine ang buhay ng isang Kristiyano ayon sa definisyon ng mga sumulat at ng mga nakakilala sa Diyos. Kung hindi ito ang mitiin po natin. Si Kristo ang maging mitiin natin sa lahat. Okay? So that life is a life worth living. So the life that honors Christ, presents Christ, labors for Christ, and suffers for Christ. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyo pong salita. Huli, purihin ka sa lahat ng inyo pong tinuro sa amin about the life that we have as a new creature ay buhay. Bagamat mahirap, nagtitiis Panginoon, subalit puspos ng kagalakan at kapayapaan. Salamat Panginoon sapagkat ang buhay ding ito ang nagdala sa amin upang maintindihan namin ang halaga ng buhay at kung para saan ang buhay na ito. At ito ho ay para sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy naming italaga ang aming mga buhay para lamang sa iyo. Ikaw pong patuloy na maghari sa buhay namin. Ikaw pong patuloy naming maging focus, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat pong muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Pugihin po ang Panginoon.